At sa mga tulong, sa mga programa. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin yung binigay niyong pagkakataon. Magseserbisyo po ako sa inyo at I will make my kuya, my ate, proud po dahil talagang magtatrabaho po ako para sa Pilipino. At wala pong masasayang na oras. Sa abot ng aking mga kaya, tatrabaho po ako. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking sinumpaang tungkulin na magserbisyo po sa ating kapwa Pilipino. Gusto ko pong batiin ang ating mga kuya, ate, and of course, ang ating bagong kakaindak na presidente, no? Ang ating re-elected president, national president, Kuya Ronald de los Santos. Palapakan naman po natin ang kanyang pamilya. And of course, ang aking, kung may kuya tayo rito, ang aming ate o mama namin, ang tawag namin sa kanya si Mama Bear namin sa Senado dahil ginagalang po namin ang ating ate. At matagal na po ito sa Senado, sa panunungkulan, ang ating ginagalang, mabait at masipag at tiyaga. Ate, Senator Cynthia Villar. Palapakan po natin. Of course, nakaalis na po kanina. Nakaalis na yata yung dalawa kong kasama na tumatakbo rin po ang ating mga future senators, si Congressman Rodante Marcoleta. Palapakan po natin. Ang aking kaibigan, si Mr. Efectivo, kuya rin po, si Philip Salvador. Kaya lang umalis. Sabi ko, saan ka ba pupunta? Meron na naman yata pupuntahan yun. Kung ang misyo ko magservisyo, sabi ko, ano bang misyo mo, Philip? Sabi niya, Efectivo na raw siya ngayon. Mr. Efectivo, bagong pangalan niya. Pero pangalan natin si Mr. Efectivo, Philip Salvador. Ang ating Executive Vice President, Kuya Javier Agaton. VP for Luzon, Kuya Romeo Bautista. VP for Visayas, Kuya Bronson Peña. VP for Mindanao, Kuya Soleven Teo. Immediate President, Past President, Kuya Nelson Sarapudin. Sir, maraming salamat po. And of course, ang marami pang mga kuya nandito, no? Kuya Jericho de Guzman, Kuya King Lazaro, Kuya Governor E.R. Ejercito, Kuya Real Saints Raymond Alan Santos, ang ating kuya rin po for Visayas, Kuya Board of Trustees for Visayas, Kuya Edgar Marcelo Magbanwa, Kuya Fritz Salazar. And of course, mga taga Mindanao, ang aking mga kababayan, Kuya Tyron Tumambing Gaita, Kuya Eric Daabay, Kuya Sultan Ansari Maungko, ang ating mga past presidents, no? Salamat po sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum. Ako rin po isang Bisaya. Kabaluman mo na Bisaya ko, taga Mindanao, pero Batanggenyo rin po ang aming pamilya. So, Bisaya na Batanggenyo po kami, taga Tanawan. So, hindi ko na po maisa-isa lahat sa dami. At congratulations po sa lahat, no, sa ating mga past president. Salamat po sa inyong serbisyo sa ating organisasyon sa mga nakaraang taon. Maalala ko po, ang laki po ng naging malaking parte po ang Eagles sa buhay natin. Alam nyo, noong 2015, 2014, isa po sa naghikayat kay dating Pangulong Duterte na tumakbo. Doon sa Cagayan de Oro pa yun, maalala ko na indak po si former President Duterte. At doon ko na alala na ang Eagles talaga, pag nagsama-sama, malayo po mararating, tayo po'y magtulungan. Ako naman, bilang inyong senador, asahan niyo po ang aking suporta sa inyo sa abot ng aking makakaya. Bukas ang aking opisina sa inyo. Tawagin niyo lang akong Kuya Bongo. Kahit saan tayo nang salubong, kilala niyo naman po ako. Paano po ako magtrabaho? Literally, ang aking opisina po sa Senado ay bukas po para sa inyo. Ngayon, napakagandang pagkakataon na magkasama tayo ngayong araw upang masaksihan ang isang mahalagang yugto sa ating samahan. Una sa lahat, hayaan ninyong batiin ko po ang ating muling nahalal na National President, Kuya Ronald de los Santos, sa matagumpay mong oath-taking. Ang inyong pamumuno sa matagumpay, ang inyong pamumuno at walang sawang dedikasyon ay patunay na ikaw ay isang huwarang leader na tunay na nagmamalasakit sa ating kapwa at sa ating samahan. Bilang bahagi po ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles,
Pasensyahan niyo lang po minsan sa lahat ng imbitasyon sa amin. Minsan, di talaga kakayanin, no? So, nagpapadala kami ng video. Pero asahan niyo po ang aming suporta sa ating grupo, sa lahat ng rehiyon, no? Always. Weekly, marami pong nag-iimbita. Salamat sa inyong imbitasyon at salamat po sa inyong dedikasyon, sa inyong pamumuno, sa inyong respective areas. Magtulungan lang po tayo. Ang tunay na diwa ng ating pagkakapatiran ay nasa ating kakayahan at kahandaang maglingkod sa mga nangangailangan sa ating komunidad at sa ating bayan. Sama-sama nating pinapalaganap ang malasakit, pagkakaisa at kahusayan sa bawat hakbang na ating tinatahak. Bilang inyong lingkod bayan, ako naman po ay nagtatrabaho po para sa Pilipino. I authored 16 laws, principally sponsored 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals, co-authored and co-sponsored 185 laws. At bilang chairman ng Committee on Health, una po sa aking naging prioridad, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Meron na ho tayong 166 no, na malasakit centers sa buong Pilipinas. Kung pwede pong ma-flash ho natin sa screen na. Pwede po. Meron ho tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas na hanggang tumulong po sa ating mga kababayan. Meron ho kayong mga pasyente na kailangan ng tulong, kahit dito po sa heart center, pwede niyo po labigan yan. Sa abot ng aming makakaya ay tutulong po kami sa inyo. Pangalawa po kong naging prioridad, and of course, sa suporta yan ni Senator Cynthia Villar, na isa batas rin po yung Malasakit Center at mga kasamahan natin sa Senado. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. Pangalawa ko pong naging prioridad, ito pong Super Health Center. Iba po yung Malasakit Center, iba po ang Super Health Center, iba po ang Regional Specialty Center. Ayan po yung Malasakit Center na banggit ko kanina, 166 na po, batas na po yan. Pangalawa naman po, ito pong Super Health Center, iba rin po ito. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Kung mga buntis, pwede manganak dyan. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis. Tingnan nyo po Batangas. Sino mga Batanggenyo rito? Batanggenyo rito. Yan island po. Tingloy sa Batangas. Isang oras ang biyahe sa bangka, isang oras ang biyahe sa tricycle. Yung buntis dyan, sabi ni Mayor, nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang Super Health Center. 2 oras yung biyahe papunta hospital. Ngayon, hindi na nila kailangan maglakbay. Tingnan nyo po sa taga Mindanao, Lake Cebu. Nabanggit po ng former Vice Mayor po ng Tibuli. Yan Lake Cebu sa South Cotabato. Merong Super Health Center nasa bundok tinayo. 3 hours ang biyahe papunta sa ospital. Tuwang-tuwa si Mayor at si Kapitan. Ayun Tibuli Tribe. Sabi niya, Sir, bago ka dumating, nanganak itong ni Tibuli Tribe. So sabi ko, salamat naman at na gamit niya yung Super Health Center. Sabi niya, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata dahil tuwang-tuwa kami. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, Sir, pangalanan namin ito ng Bongga. Ayun, ang sarap po ng pakiramdam na makatulong sa mga kababayan mo na mailapit natin ang serbisyo medikal. Magkakaroon po na mahigit 600, magiging 700 plus na po sa taong ito ang ilalagay po ng mga Super Health Center sa buong Pilipinas po. Yan po ay ating isinulong na ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At babanggitin ko na lang, dito po pwede kayong magpakonsulta. Dahil lahat ng Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth. Kaya lang po, nagalit po ako sa PhilHealth dahil ang bagal nilang magserbisyo habang naghihingalo yung mga pasyente natin, sobra-sobra yung pondo nila. Ngayon, pwede naman nilang gawin. Ngayon sila nagkakandara pa, tinasa nila yung case rates. Alam nyo, nagkaroon na po ako ng 11 committee hearings sa Committee on Health sa Senado sa pagdinig po ng health emergency allowances ng mga health care workers. Pati po ng PhilHealth. Na-discover natin, sobra-sobra yung pondo nila, naghihingalo yung mga pasyente.
Di ba ngayon, nangako sila, pinapirma natin, tatanggalin na nila yung single period of confinement policy effective noong September 30, tinanggal na nila. Ngayon po, tatanggalin rin po nila yung 24-hour confinement policy na kailangan mong magpa-admit sa kanila i-cover yung sa PhilHealth. Tatanggalin na po nila effective this year. Sabi nila, tataasan na nila ng 50% yung case rates at expand nila yung benefit packages. At isasama na nila yung check-up sa ngipin. Sabi ko, isama nyo yung check-up sa ngipin dahil kami sa probinsya. Walang libre doon. Yung iba sinulid yung ginagamit sa pagpapatanggal. Eh ngayon sila nagkakandara pa, excess funds nila. Sobra-sobra. Alam nyo, PhilHealth, hindi po kayo negosyante. Medical insurer po kayo. Insurance po kayo. Dapat i-insure nyo po ang bawat pasyente. Contribution po namin yan. Sa bulsa po namin yan. Sa aming sahod yan. Ayusin nyo po inyong trabaho at tututukan ko po itong PhilHealth sa mga susunod na araw po para sa Pilipino bilang chairman ng Committee on Health. Pangatlo po, ito po Regional Specialty Center. Iba rin po ito. Di ba ang Heart Center nasa Quezon City? Di ba ang Kidney Center nasa Quezon City? Ang layo, tayo mga nasa probinsya. Ngayon po, isinabatas natin ito, priority po ito ng administrasyon na maglalagay po ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital. Halimbawa, Zamboanga, maraming mga taga-Zamboanga rito. Sino naman taga-Zamboanga? Lalagyan na po ng heart center doon sa kanilang existing DOH hospital. Cebu, Iloilo, Tacloban, Cagayan de Oro, meron na rin po ang heart center. Lalagyan na rin po sa loob ng 5 taon, cancer center, heart center, kidney center, neonatal, ortho, geriatric, brain and spine. Isinabatas lang po natin ito para tuloy-tuloy po ang pondo ng gobyerno sa loob ng 5 taon. Regional Specialty Center, ako po ang principal sponsor ng batas na yan. And of course, sinuportahan po yan ni Senator Cynthia Villar din po. Kasi 24-0 ang bumoto niyan sa Senado. Walang kumontra po sa Senado. So salamat po. At bilang chairman po ng Committee on Sports, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni former President Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Kaya lang, through sports po itong akin. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City. Isinabatas natin. Pwede mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Walang masasakripisyo dahil pwedeng pagsasabayin. Proud lang po ako as chairman ng Committee on Sports 2019. Nakakuha tayo ng first ever gold kay Heidelin Diaz at ngayon namang taong ito sa Paris Olympics noong 2024. Nakadalawang gold po tayo. Suportahan po natin ang ating mga atleta po. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo rin po ang maging senador pagdating ng panahon. Isa lang po ang paalala ko sa inyo, unahin po natin ang interes ng bayan at interes ng ating ng bayan natin, ng Pilipinas. So sa mga kabataan, sa mga kuya, ate, mas matanda man kayo sa akin, 50 years old na po ako. Tawagin niyo na po akong Bongo. Pero okay lang dahil kuya naman po ang tawagan natin. Maraming salamat po sa ating lahat. No? Congratulations po sa mga bagong na-induct ngayong araw na ito. Asahan niyo po, patuloy nating ipamalas ang ating malasakit sa bawat gawaing ating ginagawa. Huwag nating kalimutan na ang ating pagkakapatiran ay isang biyaya na dapat gamitin sa pagsisilbi sa ating kapwa. Isisingit ko na rin po, meron pong mga members po ng Eagles na nasa abroad, mga kuya at ate doon. Proud lang po ako na isa tayo sa naunang nagsulong ng Department of Migrant Workers. Meron na pong departamento ang ating mga OFWs para po ito sa kanila. Batas na po yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So sa mga kuya, ate nakikinig sa abroad, nandito lang po ang inyong kuya Bongo. Tawagin nyo lang po akong Bongo. Kung mas matanda kayo sa akin, Bongo lang. Huwag nyo naman kuya. Baka mamaya magsalubong tayo. Mas matanda. Biro lang. Anyway, madali namang tandaan pangalan ko. Pumunta kayo dyan sa kanto. Napaka-traffic sa Rojas Boulevard. Ang tanging maalala nyo parate, ang aking apelido. Ano yung traffic light?
Go. O pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Paborito naming ulam? Mong? O, anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Sino laseng ko sa inyo? Isa lang, volunteer. Meron akong regalo. Dalawa volunteer. Dalawa. Senado, bongo, bongo, Oh, kita nyo? Ayaw nyo aminin eh. May pakiusap lang po ako sa inyo. Sa lahat po ng umiinom, please lang, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman ang maalala nyo, pag kayo ay hindi nyo malilimutan pangalan ko. Anong paborito nating araw? Walang trabaho. Ano isang araw? Linggo. Last question. Anong paborito hotel ni Philip Salvador? Wala si Philip, nalibak ka tuloy. Anyway, salamat Congratulations po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagkakaisa. Mabuhay po ang ating samahan. Mabuhay ang Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. At meron lang akong sasabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon ng ating pagsasama. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat. Mabuhay ang Fraternal of Eagles! Philippine Eagles! Salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.